Tanging abogado lang ng negosyanteng si Atong Ang sumipot sa unang araw ng pagdinig ng DOJ panel of prosecutors para sa murder at serious illegal detention complaints na inihain ng kaanak ng mga nawawalang sabongero. Paliwanag ng abogado nito na si Attorney Gabriel Villarreal, hindi pa handa ang counter-affidavit ni Atong Ang para ito'y personal niyang panumpaan sa DOJ. Saad pa nito, noong nakarang linggo lang nila natanggap ang subpina. Maliban pa dyan, marami daw kulang na dokumento sa kopya ng reklamong ipinadala sa kanila kasama na ang mga USB na naglalaman ng mga ebidensya laban sa mga respondent. Marami sa mga respondent, kasama na kami, ay nagrereklamo na yung mga ipinadala sa aming papeles ay kulang-kulang. Ang isang medyo kung saan kami tumagal ng argumento kanina ay yung pinadala sa aming 7 folder, dapat may nakasama na 7 USB. 7 USB na may mga lamang data na may relevance dun sa inaakusa sa mga respondent. Lumalabas ho kanina na hindi na isama yung 7 USB na yon sa mga ipinadala sa respondents, including ho kay Mr. Ang. Mga video daw yon at saka mga statement. Isa pa doon ay statement na mismo ni Secretary of Justice Remulla ang nilalaman ng isang USB. At yung USB na yon ay tinukoy ni Secretary Remulla sa isang interview niya. Yun USB na tinutukoy ni Secretary Remulla ay hindi ho isinama doon sa mga papeles. Marami rin daw sa mga affidavit ng mga complainant ay hindi panumpaan sa DOJ. Talagang hindi kami makakasagot dyan dahil yung palang mga complaint dyan ay hindi naman nasumpaan pa ng mga complainant. Hindi verified. Pagtitiyak ng abogado, sisipot naman daw si Atong Ang sakalit buo na ang kanilang depensa. We will expect his presence at the time that his counter affidavit is due and when it is ready. Itinanggi din ng abogado na walang nalalaman ang kanyang kliyente sa isyu ng ariglohan sa magkamag-anak para sa pag-atras nila sa demanda. Samantala, respondents din sa mga reklamo ang 4 na anak ni Atong Ang. Maging sila ay no-show sa investigasyon ng DOJ at tanging abogado lang na si Attorney Lorna Gapunan ang nasa pagdinig. Hindi rin sila nakapagsumite ng counter-affidavit. Because ang sinubmit namin today is yung motion to produce documents, no, tsaka evidence. Kasi yung mga complaints refer to certain USB. Wala namang kopya yung USB, no? So yung mga evidence na sinabi rin ni Secretary ng DOJ na he is basing it on a USB. Wala namang attached USB. Tapos yung mga affidavits ng Patidongan Brothers, meron daw silang sworn affidavits. Wala rin kaming kopya. Giit ni Kapunan, hindi malinaw sa reklamo kung anong involvement ng mga anak ni Atong Ang sa mga nawawalang sabongero. Wala namang accusation sa pagkaalam namin sa pagbasa ng affidavit. Walang accusations. Walang specific accusations. Merong one statement na pero hearsay. No? Kanya pati yun, parang bakit na itong kaso nanganak. So much so na 61 ng respondents. Hindi lang pamilya, buong barangay ata sinama dito, buong police department sinama dito. I mean, the purpose of an investigation like this is to come out with the truth, not to accuse innocent people like the children of Mr. Atong Ang. Si Gretchen Barreto sumipot naman sa pagdinig at naghain na ng kanyang counter-affidavit. Kasama nito ang kanyang abogado ni si Attorney Alma Malonga. Pinababasura na ni Barreto ang mga reklamong inahain laban sa kanya dahil wala naman daw sapat ebidensya. And if you look at the complaint affidavit, it's actually recognized, the accusations against her are actually recognized as allegations, unsubstantiated, unproven, and at the end of the day, incredible, and made by a witness who's also himself lacks credibility in this respect. So yun lang, I hope that this case is disposed of quickly as justice demands. We have done our part. Ms. Barreto will continue doing her part. Nagtitiwala po ba tayo sa proseso? Tayo po ay naniniwalang lalabas. Ano pong gusto niyong sabihin po sa publiko? Nothing for now. Yes. Thank you. All right. Thank you. Ilan pa sa dumating sa preliminary investigation ay ang whistleblower na si Julie Patidongan o alias Totoy at kaanak ng mga nawawalang sabongero.
Sa claims ng mga respondent na hindi credible witness si Alice Totoy, ito ang sagot ng kampo. It is up to the Department of Justice to determine who is an credible, independent witness. It is not for the respondents to say that. Siyempre, galaw ng depensa yan. Ayon naman kay Prosecutor Charlie Guhit, marami sa mahigit 6 respondents sa complaints ang hindi nakadalo sa preliminary investigation at tanging si Barreto lang ang nakapaghain ng kondo sa Laysay. Umattend naman ng mga complainants para mag-subscribe ng kanilang affidavit. So natapos namin ng panel na isubscribe ang mga affidavit ng mga naghahabla. Pagdating naman sa mga respondents, maraming respondents ang hindi nakapunta. May ilan lamang na nakarating ngayong araw, tulad ni General Estomo, si Gretchen Barreto, at ilan pa. Para kay Gretchen naman, nakapag-submit siya ng kanyang counter affidavit. Siya lang ang nag-iisa sa pagkakatanda ko na nakapag-submit ng counter affidavit ngayong araw. Lahat deferred pa ang submission, and then we'll wait and see on the 29th kung anong mangyayari. Kasi next scheduled hearing is on the 29th of September and October 13. Sagot naman ng prosecution sa mga kulang-kulang na dokumento. With respect to the documents na sinasabi nila na kulang, kung ano lang yung ipinail ng PNP together with the private complainants, yun lang din ang ipinadala ng mga panel of prosecutors per purposes ng subpoena. So kung may mga nagkulang na ibang ebidensya, aming inutusan ang PNP na isubmit yung mga sinasabing USB kasi hindi kumpleto ang unang naibigay. So ngayon, nangako ang PNP sa 29, magsasubmit sila ng mga USB na hinihingi ng mga respondents sa kasong ito. As we said from the very beginning, we will abide by the process. Part of that process is attending the preliminary investigation and submitting a counter affidavit. And as you know, we have said from the very start that the accusations against Ms. Barreto stands on nothing. And if you look at the complaint affidavit, it's actually recognized, the accusations against her are actually recognized as allegations, unsubstantiated, unproven, and at the end of the day, incredible, and made by a witness who also himself lacks credibility in this respect. So, yun lang. I hope that this case is disposed of quickly as justice demands. We have done our part. Ms. Barreto will continue doing her part. Yun lang. For the moment, let's see what happens. We don't want to preempt, but we have made our position very clear. We believe that if justice is to be followed, the complaints against Ms. Barreto should be dismissed forthwith. Thank you. Thank you. Short message lang po, please. Nagtitiwala po ba tayo sa proseso? Tayo po ay naniniwalang lalabas. Ano po ang gusto niyong sabihin po sa publiko? Nothing for now. Yes. Thank you. All right. Thank you. Thank you.